Ang programang magbibigay sa atin ng inspirasyon at magpapatibay sa ating determinasyon. Ito ang Positibong Kwentuhan with John Paul Siniel. Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong idol viewers, and welcome sa isa na naman pong Positibong Kwentuhan with John Paul Siniel na inyong mapapakinggan sa 97.3 Radyo Amigo at mapapanood sa ating YouTube channel at Facebook page na iDocu by John Paul Siniel. Mga kaibigan at idol viewers, lahat po ng estudyante, lalong-lalo na po silang mga dumaan sa kolehiyo, ay talagang maraming pinagdaraan ng pagsubok. Pero dahil sila'y determinadong makapagtapos ng pag-aaral, kanilang naitatawid ang kolehiyo. At sa unahan ay nagtatapos sila sa kanilang minimithing kurso. Yan po ang ating binigyang kwento, binigyang boses ngayong araw na ito sa ating patuloy na scholar ng Tribo Series. At ang ating guest po ngayong araw na ito, walang iba kung hindi si Jessame Baon mula po sa Tribong Obu, Manobo. Sa atin pong pagpapatuloy sa scholar ng Tribo Series, makakasama natin ngayon as kagaya ng inintroduce ko kanina, ang isa sa mga nagtapos dahil sa scholar ng Tribo program or sa efforts ni Dato Rodolfo Mande, ang kasamtangan nga Indigenous Peoples Mandatory Representative sa Davao City. Makauban nato ang isa sa mga graduates niya, walay lain kundili si Jessame Baon, gikan sa Tribong Obu, Manobo. Jessame, paunsa ka nahimong kabahin ni ining pagpangita ni Rudig Scholarship para sa mga batanong tribo? First of all, Jude, by God's grace, ginitanan. Amen. Yes, and na-meet na ko si Dato Mandi tungod sa ako ang lola kay kini kauban niya sa simbahan. Then kadto nga time year 2018, moto nga mga times na kanang first year college na mi so nagapangita gid mig scholarship nga mag-sustain jud sa mo ang gastuhon nun sa eskwelahan kay isip sa ka Indigenous people, it's really hard gyud na i-sustain ang mo ang tuition kay labi na mahal, the same time ang pangkaon pa og kanang pamasay sa matag adlaw, so dako gyud og tabang if makasulod mi sa scholarship. And kahibaw mong gyud mi na pag Indigenous people ka, pag maningkamot lang gyud ka nakakita jud kag scholarship. And then it goes nga na-meet na mo si Dato Mandi. So katuday nga time, we are so blessed and lucky gyud kay kato nga time naga-start si Dato og try og ask sa mga universities, sa mga eskwelahan, sa colleges diri sa Davao City na mag-ask siya nga mag-create siya og kanang mga scholar program para sa mga Indigenous people nga willing kayo mo eskwela diri sa Davao City. And therefore natagaan mi og slot. So by that time tong 2018, upat lang gyud mi pakabuok ato nga time kay starting pag gyud ang scholarship. And then mo to nga pag interview niya sa mua na nakita gyud niya nga dasig gyud mi mga eskwela. Dasig gyud mi mga eskwela unya kanang naagid sa among heart nga muhuman dili lang para sa among sarili, sa pamilya, pati para sa tribo. Kay ang ingon gid sa ni Dato na kanang nga opportunity kay privilege lang gyud na siya, dili gyud tanan ang ingon makaambog mga ingana ng mga blessing. So amo gyud daw nang ambigingan. So mo to ang start gyud nga nakahimamat na ko si Dato unya nakasulod ko sa iyang scholarship. Okay. Katong gisulti nimo nga upat mo kabuok, ikaw, kisa pa tong tulo? Oo. Si Cutie Mecabane, si John Paul Bogcal, si Efraim Ramirez. So kamong upat. Silang tulo, nakahuman. Nakahuman ang isa, duha na mi karon, ang duha nagapadayon lang gyapon. To sa mga different challenges, yes. no? So, given nga nahatagan mong scholarship, kung
ang imuhang kaugalingong parents lang ang mubuhi sa inyo ha, pinaagi sa pagpaeskwela, kaya ba? I believe nga kanang lisod gyud kayo dili ingana ka sayon magpaskwela og college. And siguro sa pagkaon oo, sa mga pamasahe pwede, pero sa tuition lisod gyud kayo. So dako gyud kayo nga tabang nga maging scholar kay kuan ba murag na buwasan ang kanang kalisod bitaw. Bawasan ang kalisod ni gaan siya kay dako kayo nga impact, dako kayo nga factor gyud ang magpaskwela og college. Yes. Unsa man ay trabaho sa imong parents? So nga ko ang papa kay waiter, nga ako ang mama kay naara sa balay. So naa sa balay, so magulat ra gyud siya kung unsay income sa imong papa. O mga ingana tapos kanang mag sideline lang po. How much ang income sa imong papa if you don't mind? For monthly siguro dili lang pud maabot og kanang mga siguro mga 25 pababa. 25,000 pababa. Dili na siya mag-exceed pa ana. So pila mo ka buok magsuon? Duha po. Duha. Pero kanang 25,000 pa ubos bisag sa ulitaw na kung dili kay balo mo manage sa sapi unya kung nangarkila kulang gyud. Yes. Pero nangarkila ba mo sa Davao? Naman pud gyud paano ang amo ang lolo nga balay, so dito ara pud ni nagpuyo. So at least walay rental. Wala pud ni. Medyo gaan-gaan lang no. Pero mao lagi na ang daily allowances challenging for a college student. Asa mo nagpuyo? Dira nasa Talomo. Yang eskwelahan, UM. University of Mindanao. Pila ang pamasahe ana? Katong time 10 pesos. Mura na imo magasto sa jeep. Opo. Isa ra man ka. Opo. Pero mo tricycle ka pa siguro padulong sa. Dili lang sir kay makaya ra man siya og kanang baktas padulong sa terminal sa mga jeep. Makaya ra. And then katupod nagaskwela pa ko, kung lisod gyud siya iuli na mosakay og jeep. Honestly speaking, nagabaktas jud ko gikag University of Mindanao pauli sa Tolomo kay murag anad na pud ko kadugayan kay mas dali sa ko mo baktas kaysa masikog paabot og mga jeep, madugay ko maguli. So, Exercise na lang po. Exercise na lang pud jud. Pero Diyos ko, sa bukid siguro masabtan, pero og sa syudad, o baktas ka kalayo atong UM padulong sa Talomo, no? Atong una lisod pero kadugayan lingaw ra pud siya. Lingaw ra Ikaw pud ra isa. Ako ra pud isa. Kay kuan magod sa bukid mabaktas man kay tag mga lubak-lubak mga Correct. ana. Pero diri upside ra pud like malingaw ra pud ko na mauna ko usay sa jeep, mauna ko sa iya kasi ilang ka traffic, so mauna ko. So, abot. these are your struggles nga you turn it into a positive way, Yeah, no? yes. So, it is a positive matter already sa imong part, bisan og challenging siya. Pero dili ka late natulog kay ano man kining baktas pa man kapauli. Last time ay kato nga mga time kay gabi mo gud ang ako ang class, so maabot ko like mga 10:30 na. So late na jud ko maka-sleep 11 and then makabawi raman pud og sleep kay syempre udto man ang klase. Okay, did you know kung pila ang tuition fee atong panahon na nga nag-eskwela ka? Yes po. Pila? 25k per sem. 25k per sem. So kung ang sweldo sa imong papa ang bawasan nato, mapas mo mos tibok bulan. Ingana jud. Lisod pangitaon o lisod gyud i-supply, i-provide sa imong papa ang 25k, di ba? Oo, magdepende naman pud gud na sa mga customers. So kung naay mga Tip. Tip, so maayo. Maayo lang gyapon ug wala kay at least naay trabaho. Okay. Being a scholar that time, upat ra mo kabuok, unsa imong mga responsibilities sa eskwelahan o responsibilities ninyo sa na-organize mo that time o wala pa? Actually that time kay challenging siya for us and for dato kay kami ang iyang first batch, so naga-manage pa siya if unsa ang among activity o nga habang nag-estudyante may og activity pud namo saya isip sa under mi saya nga scholar. So pero lipay siya ato nga time kay didto mi naka-experience mag-mission kay ever since mis kag part mi sa among church kay never mi nakatry og kanang mission na moadtog mga lalain na mga lugar, magpasidayag og kanang mga pulong sa Ginoo, maghatag og kanang mga donations na katupod yung mga gidonate na mo gikan pud to sa donation. Kanang ingana bitaw like makagather mi ba nya kanang murag kapoy ang amo ang physical sa among pag-eskwela pero mabawi siya if every time magpatawag na si dato og kanang mag-mission na ta kay kinahanglan gyapon nato ipagtigbabaw ang friendship, ang closeness namo ba nga dili lang kay scholar ka diri nako scholar lang ka dapat na kay mga
obligation nga magpaduol ka sa kuha na mag-aswanta nga naman gud ang mantra ni Dato sa mua na kanang i-maintain gyud ang banding. So banding nga dili nagkiat-kiat lang, banding na magtabang gihapon sa lain nga kay daghan man gyud gihapon area sa Marilog na ginaadto namo, ginasaka namo na tapos mag ano ba kami na mga scholar niya maghatag mi dito kanang motivation sa mga estudyante na magagmay pa na ayaw mo kaguol, ayaw mo kabalaka kay dili lang mo diri ataman kay kami ang living proof na makaskwela gyud mo ug maning kamot lang gyud. Kana ang amo ang kuan ba? Kanang among mission. Okay, how regular was the kuan? Nami mission every twice a month to those times. Twice a month. Twice a month. Yes po. All right. Fulfilling. Yeah, super. Kumbaga, dili kayo tantong seryoso sa seryoso man ang pag-eskwela, pero dili itong murag all your life dito na lang jud ka sa pagtuon. Yeah. Wala kay extracurricular. We can call it extracurricular, but at the same time ministry, tama? Yes. So fulfilling. Yes, sobra. Nga nung fulfilling, unsay nakita nimo sa inyong ginatabangan? Like, dapat to isa ka, sa ano may ato na time sa Malikongkong, nya na bata nagdulsa mo, ana siya na, dili jud, tama jud kati, kay dili lang jud mi dari ataman, kay musundog jud mi sa imo na makaskwela, kay para kami na pud magdayig sa uban ng mga bata sa sunod. Nana mo good, so katong nga time, kay medyo na-touch ko, kay hala, kay ang giadto naman diri kay syempre murag na kuan jud ba nabuhayan jud nga murag sakto jud ang amo ang gidala nga mensahe sa ilaha kay na enlighten gyud sila kanang nga kay dili tanan uban magdula lang bi ang bata kato kay naminaw gyud murag na-inspire ba maganganang moto nga akong kuan kay fulfilling siya kay estudyante pa gani mi naka-inspire na pud mi kanang mga kanang aspirants pud ng mga students. Kumbaga linghod pa ang inyong mga edad para mo inspire mo sa mga estudyante, mga himong future college students, and yet naka-inspire na mo sa ilahang kinabuhi. So, unsay nahimo ato sa imong kinabuhi ito nga inspiration nga nakuha sa mga bata sa imuha? So, kuan siya, mura siya blessing sa kuha and mura siya mo kung gihimo na key or weapon sa mga magpadayon ko kay kaning akong ginabuhat dili lang ni para sa akong sarili, sa akong pamilya, sa tribo kundi sa mga bata pod nga naa sa bukid nga haapit na mawad ag pag-asa kay ang ilaha lang mindset kay dara sa bukid lang sila taman, manarbaho lang sila tibok sa ilahang kinabuhi. So wala ko weapon nila ba nga dili lang mi dari kay puhon kami na pod makaskwela dira sa syudad sa mga kurso na gusto namo. Actually, I do viewers, the reason nga nung nasulti na ni Jessamy because I myself was able to witness sa atong mga bata sa bukid where pag wala na chance nga mulahutay sa next level sa pag-eskwela, muminyo na lang. Ilabi na kung mahuman na grade 6, di ba? Yes. So kung uso pa sa tribo, nagkuyanap gihapon, naga-prevail gihapon rather, ang kining pag sabot-sabot sa ginikanan nga iminyo ang ilahang mga anak, dito ra gyud kutob ang atong mga bata nya, dili na sila makakita pa sa laing bahin sa kalibutan. They cannot go to the other countryside or they cannot come down here sa sentrong syudad to experience other people. So kasagaran mo nang mahitabo unya mao nay na witness ni Jessamy. Kay kung tinuod lang kung moadto gid mo sa mga kabukiran niya, dili inaana ka regularly reached by the government and other non-government organizations. So you can really say nga murag kaluoy gyud sa mga bata, di ba? Yeah. Kay in fact, kung moadto ka og Talaingod or moadto kag Bukidnon via Talaingod diha sa may Palma Hill, ilabi nagting Pasko, daghan kay mga bata din nga magdupa-dupa sa ilang mga kamot, nakabukad ang ilahang mga palad kay magpaabot og kaning hinabang or limos. I do not like that because sometimes murag degrading kaayo sa atong mga batang tribo nga murag tunulanan na lang din sila sinsilyo, no? So inana ang mahitabo ug mudaghan pa na kung pananglitan walay mga sama ni Jessamy nga nakahatag inspiration ug nakakutlop og determination on her part para mo padayon siya. So sa ubang mga lugar nga imong naadtuan,
Kining mga bata nga imong na-witness nga naa sa mga elementary schools, sa mga national high schools, sa mga bukid-bukid. Naa ba kay kanang kumbaga ang ato bang mga bata didto kung dili gyud maadtuan sama ninyo kay isa lang man ang magtutudlo sa isa ka classroom, kung wala mo nga mo suporta, na ba'y tendency nga murag halos sa tibuok eskwelahan di gyud na makalahos padulong sa college? I believe oo gyud nagyoy positive posibilidad na mahitabo na kay ngano lahi ra biya gyud if naagyoy makita ang mga tao na kapwa nila kanang kapwa bitaw nila nga estudyante ay kanang ahead na student nakauban nila sa tribo na ala lahi biya gyud pag ma-inspire ang bata kay musundog ba musundog. So kung wala sila makita na murag living na model nila na murag ilang himuong inspiration lisod para sa ilahang part kay kung nga na lang nga, mas daghan ang mga bata nga kanang magunahuna nga diraa lang sila taman diraa lang jud sila kay wala may mangusog sa ilaha wala mangusog sa ilaha nga mag step up kay wala sila nakita nga naga encourage sila kay encouragement gyud kay dako gyud siya nga part sa labi na sa mga estudyante na mga lumad sa bukid kay mas ganahan magud na sila i-lift up kay the more nga mag-lift up ka sa ilaha the more sila ma-inspire na magpadayon whereas kung wala gyud sila makita na ingana pilion na lang pud gyud nila nga ditoan na lang sila nya since layo na ang eskwelahan after anang kanang high school layo na di ba ang eskwelahan mas bilon na diri na lang tataman manarbaho na lang ta kay murag ang mahimo na nilang purpose sa ilang life kay kanang kuan na lang manarbaho para mabuhi dili na lang manarbaho para abton ilang mga pangandoy kanang ngana Bitaw no, and ikaw nangandoy gyud ka. nangandoy gyud ko. And nga unsa imong pangandoy? Ang pangandoy gid ako kay maging part gid ka ng Philippine National Police. So mo gid ang akong gikuha nga kurso kay criminology. Kaya nga ako yung gusto kay i-maintain gid ang culture, peace and order, ang kultura nga kuan ba nga ipasidayag sa mga tribo nga naadyoy ka ng kahapsay ug kalinaw. Yes. Okay, dili gyud tanan naga-aim. Dili gyud tanan naga-aim ug kanang kalinaw kay pasagdan na lang ana dili gyud kumusugot ana kay ako gyud ang living proof nga kung maningkamot lang gyud nga kahapsay ug kalinaw mag-aswan gyud ug nadyo mo tindog isip usa ka leader kay ma-achieve gyud na. That's okay. why. Okay, and by being a police, member of the police, ma-achieve ang kalinaw sa inyong komunidad. Yes, kaya at least na ay leader ba na mag-stand out to be mag-guide sa ilaha and magpasabot kung unsa ang mga batas, unsa mga balaod nga angay sundon, unsa dapat ang mga ma-familiar, isip usa ka tribo kay aron dili lang pud tanan jud kay mahadlok sa kanang mga balaod bitaw, dili lang pag nay pulis mahadlok. Kanang panghadlok pa gani ang pulis sa bata. Panghadlok pa. Dili kay ang service sa pulis kay makataog gyud baya. Nadyoy kuan. Okay, but challenging ni sa imong part because the Philippine National Police has been tainted with so much corruption, with so much issues and controversies. Ilabi na ang mga kapulisan nato ng mga igsuon dito sa National Capital Region. Kay kasagaran balita sa pulis dito magikan nga mga nagdrugs nga pulis, nadakpan, nangidnap nga pulis, etc. etc. So with you, unsaon nimo pagpahinlo kay dili makakalid kung medyo hugaw ang organization nga imong gikabilangan. So how will you maintain your dignity and your integrity as a policewoman once mabutang na ka dinha sa organisasyon? So yes, tama gyud ka nga daghan kayo ka ng mga balita about sa mga police, but there are also news nga kanang ang mga police ang mga dali ra gyud kayo matawagan in terms of calamity or mga unsa na mga aksidente. Police gyud ang una matawagan, even kanang sa bukid nga mga anak ang police gyapon ang tawagog una para to ask assistance. So mo gyud na nga ako o ang uban pod ng mga scholar nga nagtake pod og criminology, so dili lang ako, daghan mi nga kanang nangandoy pod na mag-lead nga sa gwapo nga dagan dito mi sa gwapo nga dagan nga pagpa malandong sa mga batas. So kami ang kung daghan man og news nga ing ato, kami ang mag-start up, kami ang mag-start nga kanang dili tanan police ing ato. Kamo ang mamahimong suga para sa organization. Okay. Kinsa man
of course tagtan-aw medyo kag balita, kinsa man ang imuhang gi-look up nga mga pulis nga gusto ko mamahimong pareha sa iya, okay, maayo iyang pagpadagan sa iyang career, tapos may pagpadagan niya sa iyang police station and sa iyang family. Actually for that, na jud ko'y idol kayo nga police since mo jud to siya, tung bata pa jud ko, siya jud ang nag-inspire sa ko to become a police woman. Siya jud si Police Officer 3 ay nakalibot kasi yung makatan. Sige lang. Basta nag-inspire jud ko ato nga police, di na kay ko kakuan sa iyang name, but Taga-asa siya? taga diri sa Davao kay dati man gud elementary me kay nagid na DARE nga program kanang Drug Abuse Resistance Education. Sa asa? And si Ma'am Mary Ann ang iyang name, and police officer gihapon siya. And siya ang nag-inspire sa kuha nga kanang kaya dai sa mga babae maging police, kaya sa mga babae mag-lead. Yes. So up until nag-take ko kurso nga akong pilion hantod sa nagdako na ko karon, siya gyapon ako nga murag isa siya sa naging inspiration ako. And last time 2020 nakita na ko siya kay pareha mi nag-volunteer katong kuan baha dito mi nag-abot sa YMCA nagkuan mig volunteer, and then wala, happy ko kay nakita na ko siya, and then police gyapon siya. Nasa sa Talumo Police Station? Dili ko sure kung asa na siya na present ko. Pero asa nimo siya na ila-ila? Summer school tong elementary pa ko. Nag-adto sila sa eskwelahan? Naman good program Career kasi guidance? program na sa mga police ang DARE na education na itudlo nila sa mga bata kung unsa ng Republic Act 9165. So 12 years old pa lang ako, kabalo na ko anak na batas kay mo na ang ilang gi-preach sa mga bata na mabalaan nila. Sige, para sa mga wala kahibaloon sa ang Republic Act 9165. Sa Republic Act na 9165 kani siya ang balaod may tungod sa mga droga, ini nga bawal kini gamiton, bawal magmaligya, bawal magbuhat or whatever na imong kalambigit sa droga kay kana nga batas ang imong atubangon. Correct. At least no, as young as you are, nahibalo na ka. And then at least na ay mga guiding persons para mamahimo nimo pong suga para makabot ang pagkapulis. You have to be very thankful sa achievement nga imuhang nakabot. By the way, ni-graduate na ni si Jessame sa Bachelor of Science in Criminology sa University of Mindanao. She has not yet taken nag-take na ka og exam, di ba? Si Kitito. Wala pa ka naka-take. When do you plan to take the exam? This August. August of 2024. Nag-call center agent usa siya para na ay ikasupply. Yes. So, you're helping your family now. Yes. Kay ang mong papa, dili na makatrabaho. So, ikaw usaan ng trabaho. Apa. Bugat. Bugat, pero bugat jud siya kay kapoy jud mag-work. Miski unsa na klase na work kay maka-feel jud ka kakapoy, pero if magunaw na lang jud kag reason nimo para asa din nga nagatrabaho ka, malip up raman ka kay kung ako gyud di pud ko kaingon nga kanang maingon jud ko nga kapoy na kayo buhi sa pamilya sa kuan, dili ko kaana kay ever sa akong life nagtry ba jud akong mamagpapa na kanang buhion ko sa nga tarong ba. So sa kinabuhi nga kanang di pud kaingon nga wala pud koy makaon, naga-supply gyud naningkamot pud biya sila tong kaya pa niya. At least when you desired to go to school na ay usa ka rudimanding nga naningkamot, manuktok sa mga eskwelahan. Na-imagine mo na nga naay inaana nga pamaagi siya nga manuktok mismo sa mga eskwelahan. Kay murag organization lang naghimo ana eh. Actually gud katong nag heart to heart talk jud mi ni dato. So na may heart to heart talk ka. Naagid ka nang ningon siya nga dili gud tanan ang nidawat sa iyaha. Dili gud ang tanan ang nidawat sa iyaha gud sa iyang programa. So dili lang kami ang pasalamoton kundi siya pod kay isip siya mismo nagpasalamat siya sa mga eskwelahan nga ni-accept sa iyaha kay tanawan lang nato ang iyahang mission ba, ang iyahang kanang gusto mahitabo, dili lang jud na para sa iyaha, dili lang para iingon nga kani siya kay scholar man niya tungod sa iya, dili lang jud sa iya ang credit kay kuan ba gusto pud niya na ipakita bitaw sa mga tao nga
gusto niya ipakita sa mga tao na daghan pud jud na mga scholar na sa tribo na gusto jud mag-eskwela, wala lang jud sila kandilan lang jud makaya. So grabe jud ang effort ni Dato, and kami jud, or even ako, kay thankful gid kaayo ko kay kanang naay nag-accept sa iyahang ang pagpangayo og tabang sa mga eskwelahan. Kay kung wala lang gid wala gid ang scholarship labi na sa mua sa University of Mindanao, kay full scholar gid mi, zero gid, wala jud mi ginabayaran. And we are very very thankful gid sa University of Mindanao, labi na jud kay Dato Mandy. Okay. Pero so kung ba't pasabot kung wala ang scholarship, asa mo po niton? Siguro lisod jud makaingon, siguro karon dili pa ko kaingon nga ganang Nag-graduate jud ko. ka? Siguro nag-eskwela ko, yes, pero lisod siguro marag undang-undang siguro kasi syempre trabaho, eskwela, marag nga na gid ang mahitabo. Okay. Ang ubang eskwelahan ay pangayoon in response to the full scholarship. Nangayo ang University of Mindanao og service sa inyo, ha? Wala may gipangyog service, ang ilaha lang gyud gi-focus sa mo is that i-take care gyud na mo nga mga grado na wala may bagsak. And then So sa standard sa grado. basta dili lang jud kanang failing grade, like kanang 74 ay pababa, ang mga ingana kanang mga drop out or whatever, kanang ingana ng mga grado dili jud siya madawat. Kay syempre isip scholar dapat ipakita po na mo nga naningkamot jud mi og eskwela, nga dili lang scholar mi kay scholar lang mi, kanang ipakita po na mo nga dasig mi ba nga nagtuon jud pud mi, wala lang mi nagsalig kay wala mi gabayad diri, eskwela lang mi kanang At least no, kay wala na ningil ang eskwelahan. Ang ilaha lang gipangayo sa inyo hang mamahimo mong maayong estudyante nga humanon gyud ninyo. Kay naa pud biya nay say nay ibalaan ako murag there's a foundation nga naga-take care anang pangbayad sa inyo eh. Tama ba ko? O ang eskwelahan na lang gyud mismo wala na, free na gyud tanan? ang eskwelahan jud mismo, like sila jud nagakuan sa mga motong isa pod sa mga giibilin sa mga istorya ni Dato Mandy nga dili magsalig na nakasulod na sa scholarship, dapat magpadayon gyapon na maningkamot. Kay kung dili maningkamot, ipakita gyapon na mo nga worth it mi ba, worth it mi nga dawat mi ana nga privilege. As a responsible graduate of University of Mindanao, dili sa ngalan wala man sila naningil, pero as a responsible graduate of the University of Mindanao, unsay ikabalos nimo sa school? So actually, as of now, since nag-work pa ko, if maka board exam na ko and then I have my license, first, dili pa jud ko ingon jud na mag-take dayon og for PNP na. Mag-try jud ko o na may job order ang mag-apply gid ko sa ilaha. Like for admin tasks or mga assistants lang sa offices, i-try gyud ako kay murag mo na akong way ba to give back sa ilahang regalo nga gihatag for 4 years nga full scholar ko. So mag-target ko even if wala ko assurance na kanang makuha gyud dayon ko sa application kanang mahire, mag-target ko kay at least man lang gi-try na ko ba na magbalik sa ila, kay nindot pud ba if maghatag og service sa institution nga nag-supply sa mo all through that years, murag fulfilling pud. So ano pud murag plan pud siya sa ko ang I appeal siya sa ko ang plan. Okay. That is your plan for the school. How about how will you also give back to Rudy? I mean, wala takagi pangayuan kung unsa ibalos nimo sa iya, pero human as we are, Filipinos as we are, sometimes of course we want to give back to the person nga nakahimo sa tuwag maayo, part na sa atong kultura. Pero sa imong kabahin, how will you help, how will you give back to him? Not necessarily to him, but whatever is that in your heart. So actually, si Dato Mandy, even if nag-graduate na we never lost contact. So every time na mag-chat siya sa mo na pa-assist ko ani, adto mo ani kay para mag-speaker mo, mag-MC mo, speaker mo? Yeah, maghatag motivational na mga words sa ato ang mga scholar. Muna amo ang way na kanang kailangan ni Dato. So magpakita gid mi ana dayon kay para himamat na mo pud kay dili lang man sa mo nag-end ang iyahang obligation kay kaloy sa Ginoo kay 4 years na jud mi sa school. So 4 years na jud mi sa school, so 4 years na jud mi sa school. 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 So 4 ye
nagdaga ng mga adlaw, daghan na ka siya scholar. So kami ang living proof din niya kay permi proud baby kay na siya sa mga kay iyang first pioneer na scholars kay graduate ana ba. So every time nga na ay gatherings kay iya jud mi ana niyang ipatawag biskang asa pa mi aning karon gani kay iya namin pangsunduon. Kay kung asa namin Kaya kay naman siya sakyanan. Oh. Kaya namin pangsunduon kay para lang jud ba kay lagi proud jud kay siya sa mo kay nakapag-graduate jud siya. So kanang mo jud na mo ang pamaagi na lang pud na makahatag mi sa iyang kamaayo sa mo na mag-inspire gid inspiration jud na mag-inspire mi sa lain na kanang mga scholar na magpadayon jud mo kay mo na naman siya na masundog man na nila na nakasuot ng toga mga na mo man na iyang kuan gid jud. And then never gid na niya kato gani yang ginaingon sa mo na eskwela mo makita mong trabaho balik mo sa tribo mo jud na yan balik sa tribo ana jud siya kay dili jud pwede na kanang ang kay naman good uban man good sir kanang ka-graduate na mga abroad kanang nga bitaw. So ang ihag gyud gina is Emphasize. balik jud sa tribo. So mo jud na karon na siya gina prepare na kanang swerte kay may kay na siya gina prepare niya iya gyapon priority kay kanang mga IP jud niya ng mga scholar na kung mahimo mo iyang mga trabahante kanang nga niya ng mga program and amazing jud kay si Dato Mandy. Okay, pero magpulis kay paunsa ka makabalik sa community? Actually, syempre daghan na mga presinto sa Marilog District. So dito ka? Oo, dito. Hopefully. Doon na ba dito, di ba? Nasa atbang sa hospital? Kibalang sa Kunya, Kibalang. sa Marahan. Sa Marahan ug sa Kibalang. So, murag mo na lang pud na syempre ikaw isip mo sa katribo duol ka dito ang stasyon. So syempre kinsa una nimo kuan ang nag-assistant say katudtod mga tribo kay mga tribo man ang mga tao dito. So, So you must be very proud of Rudy. kaayo gyud basta iya jud pug ayo jud mo pag-abroad ayo jud mo pamiya na ko mo jud yang kuan. Bitaw kay mao man gud na ang kulang nato sa tribo. Pag natagamtaman na sa tribo, of course dili na ako ma-blame kay na may pamilya nga giniatiman, no. Pero pag natagamtaman na sa professional nga tribo, ang kadagaya sa pagka-professional tendency is mubaba na og syudad. Dili na magbalay and then magtuyok na ilang kalibutan sa sentrong syudad. Maabot og malimtan ba ang ilahang gigikanan unya dili na kayo to matagad. So imbis ka tong mga dapat matabangan pa kay sila man mas nakasabot kay taga didto sila dili kayo nila matabangan. In fact, I think in 2011 man siguro I was invited as speaker sa usa ka high school graduation. Ang sulti sa uban ng mga ginikanan nagpasalamat sila kay graduate na ilang anak og high school unya mag-college na kay para dili na manguma. Kanang dili siguro kay ang nimurag nabaliktad man god ay viewers, there are tribo mga naa sa bukid gusto sila mo human nag-eskwela mo naog sila kay mag-opisina. Unya ang mga Bisaya pod karon nga naa dinhi sa sentrong syudad nagpabukid pod kay lahi gyud daw ang kinabuhi sa bukid which is true na experience pod namo na di pod nako ma-blame ning mga igsuon nato sa bukid nga magpababa sila kay mas accessible ang kwarta, mas accessible ang pagkaon. Dugay po nila nawa na sinati. Pero I hope na lang siguro mag-meet halfway lang siguro ang idea nga dili gyud biyaan ang bukid. Ikaw mubiya ba ka? Dili jud sa imong bukid? Dili pod jud makaya kay lahi ra jud pod. Siguro syempre manarbaho pero never good i-look back never good biyaan ang bukid kay kailangan jud siya i-look back kay mo na mong yutang natawhan. Correct. Mo gid na mong gem sa among life. Grabe no, hiyas yun ang bukid no. Yes. Ang ancestral domain. What traits of Rudy that is very revealing to you kanang naadjug kay nakutlo unya bisan pa og makatrabaho na ka as pulis, balik ka sa komunidad, mangalagad ka bisan asa, bitbito na nimo nga kinaiya.
ang kuan gyud, ang one word lang gyud, responsibility. Kay grabe niya ka responsible person ba. So kana man gud iyang the way siya magkuan sa mo kay permente gyud niya na gina-remind sa mo kung unsa gyud ang responsibilidad. Isip usa ka tao, isip usa ka indigenous, isa ka anak, igsuon kanang pamilya. Kay dako gyud na siya nga part ang responsibilidad. Mo nang kinahanglan gyud kami as a graduate student na niya kahibaw mi kung unsa among responsibilidad ba. Kay kung wala man gud ka kahibaw sa imong responsibility, pwede ka mapagan sa imong plano sa imong kinabuhi, pwede ka out of mind. So kinahanglan kahibaw ka sa imong responsibility para dili ka ma-redirect sa lain ng mga butang. So mo gid na akong daladalaon perminti ang ginaingon niya nga dapat mabal-an jud nimong responsibilidad nimo isip usa ka tawo. Kay kung wala jud ka kabalo sa imong responsibility magunsa man ka. Okay. Being under his umbrella for more than 4 years, I believe, unsa tong mga butang nga grabe sa ka-responsable? Pagtabang jud, ang pagtabang jud kay grabe ang iyang dasig labi na sa education. Kay mo man jud na ang iyang gina-pursue jud nga nadaghan siya og matabangan through education. Kay gusto siya na dili i-look down, kay daghan jud naga-look down sa mga tribo kay tribo lagi sige ilhan lang kay mga ilang daw kwarta sa kilid-kilid kanang nga pag naay Pasko New Year mo ana lang daw ang tribo. So gusto niya ba nga kanang halos gani kung kaya jud sa tanan jud nga nangurso mo eskwela, education ba nga ma-sustain jud kanang ma-supplyan jud sila og kanang pamaagi na makaskwela gid. So grabe siya ka-passionate when it comes to education. Passionate jud siya when it comes to education. Kay tanan jud as in tanan kay sa iya mo gud kaagi siya jud mismo biya ang living proof gud nga kanang unsa jud ang kalisod na makig-battle ka diri sa city nga wala magtabang sa imuha ana. So kato pa gihimo jud niya nga inspiration sa iyang life nga dapat ang mga musunod na mga indigenous people nga gusto mga eskwela makaskwela jud miskan walay kwarta makaskwela jud na ako jud nang iduso. So mo jud na ba passionate kay siya. Which is wala siya na sayo. Wala jud po siya siya kay napakyas. as of now more guro mga 200 above na ang ihang mga scholar and grabe ka power kay sa una 4 lang may karon 4 in 2018. yeah tas karon 2024 grabe 200 above na ang iyahang scholarship and is very blessed good. Wow. Now, you are an obo manobo. I-touch na ko gamay. Unsay gusto nimong what's your vision for your tribe? So ang vision ako sa tribe isip usa ka college graduate. Of course, naga-encourage ko karon sa mga upcoming pod na mga mag-eskwela sa city diriya sa ako ang mga katribo. Ako silang ginatan-aw karon kung kinsa na ang upcoming na mag-college kay i-guide jud nako na mapaskwela jud sila walay mag-stop sa ilaha na kanang walay hindrance sa ilang pag-eskwela sa college. So as of now na ako'y recruit na. Na recruit kay murag networking. Okay. Si Dato man good siya na kamo na mga graduates pag encourage mo og mga katribo ninyo na desidido mag-eskwela kay atuan ang paskwelahon. So amen. As of now napakoy isa, so magpadayon ang gyapon ko kay kahibaw ko dili na ni maundang, so nako isa karon na full scholar pod and mo to na inspire pod siya nya education pod yang kurso karon kay gusto pod siya kanamang dasig pod. So mo na murag kuan siya sa akong feeling kay dili lang jud na human ang amuang responsibilities isip usa ka scholar ni Dato kay abang buhay na jud ni kutob sa makaya jud namo mag-inspire jud mig mga daghan pa ng mga estudyante para mga eskwela jud na wala jud mabilin sa bukid. Okay. Katong first episode of this Scholar ng Tribo series, si Nineo nagtaod og tarpaulin sa ilahang balay niya, na-inspire ang mga bata didto nga nakakita siya nga nakatoga. Nagtaod pud kag tarp sa inyohang lugar? Wala ko nagtaod. Wala Wala ko nagtaod og tarp pero active ko sa social media. So kabalo ko nga grabe jud ang influence sa social media karon, so mas dali ang access sa ila kay bisan pa man naa sa bukid na may cellphone pud ang uban karon. So isa ka chatan lang. Nanay piso net. So grabe na ka high tech na karon. So dali na lang jud ang communication
And kung nalang jud gusto kung na jud ko sunod lang jud magkuan pataba na. So dili jud ta magkagool-gool gyud kay nagyud tay tao nga pwede na tumadulan. And with that, Jessame, thank you very much for this conversation. Salamat sa imong gisalig nga sugilano nimo. Thank you for giving us your 2 dimples. Thank you for the success nga naa ka. Thank you for believing in your tribe. Thank you for believing in the capacity and capabilities of Rudy. And thank you for inspiring our youth nga dili mo wada og paglaom kay ikaw gani wala man ka nawadag paglaom and you finished your studies. Thank you for blessing us with your story, and with that I declare blessing sa imong kinabuhi, abundance, outpouring of knowledge and wisdom, protection sa imong pagkababae, protection sa imong trabaho, and conviction from the Holy Spirit para maglakaw gyud ka sa kabubuton sa Ginoo. Congratulations. Thank you very much. God bless you. Unsa pud imuhang masulti kang Jessame sa iyahang pagsulod? Lagi na connect man mo tungod sa iyahang mga apuhan, mga iyaan, ug ikaw mo nang nakasulod siya sa imuhang leadership. So kay Jessame, akong nakita sa iyahan na willing siya maghuman gyud, no. Although dili kay nako siya na kuan na kanang bata pa, syempre kini mga bata man gud nakita na dagko na sila. Then kini si Jessame through his auntie niya nag-approach sa ako kung naapay vacant, no, kay nahirapan talaga to, interested siya magtapos sa school pero ang problema the financial, paano niya ma-sustain ang pag-eskwela nga kabalo naman ta ang college lisod kaayo, mahal kaayong bayro nun. Mao tong kadtong gidala na siya sa ako niingon ko nga ano na ko siya, unsa man interesado ka kay dili man issue ang poverty or kawaladon sa finance, kung mangutana lang kung mo interesado ka muhuman. Kay gasugod na mag siya college. Unya dili lang gyud siya ka sigurado ba nga murag sure na siyang di kahuman kung walay someone nga mo push up sa iya kay lisod gyud, no. Lisod gyud kay mag college ka, nawa gyud kay pundo. So kadto. So ana assist pod na ko very pod, no, na shock na lang pod ko nga kining bata talented unya kanang dili ka maboard kung siya'y makauban nimo kay joker siya tapos nagkaabot ang espiritu. May pagkakwela unya in sa basta o dili kapuyan ang mga dili kapuyan ang iyang basta enjoy ang grupo pag naa si Jessa. Kay si Jessa ang taong walay gitaguan, walay problema, basta game lang gyud siya na maingon ka nga unya kung imo po nang ipa-perform seryoso po, di ba? Kaya kana ang mga nindot kaayo unya marespeto gyud siya. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga minamahal kong IDOCuers, sa inyong patuloy na pagsubaybay at sa panunood sa episode na ito tungkol sa struggles and victories of Jessame Baon. Naway may napulot po kayong aral at ito pong kwentong ito ay nakapagpatibay din po sa inyong determinasyon. God bless sa iyo, Jessame, sa landas na tatahakin mo. Naway marami pang blessings ang darating sa buhay mo. More wisdom and knowledge from above, and we hope that you will always see the light from above. Sa inyong lahat po, mga IDOCuers na hindi pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, kayo po ay aming inaanyayahan na sana'y mag-subscribe po kayo sa ating YouTube channel na IDOCU by John Paul Siniel. And for you to be alerted once we have new uploads, please do click the notification bell. You can also share and like our Facebook page, IDOCU by John Paul Siniel. To God be the glory. Sa Ginoo ang himaya ug dungog. Hangtod sa sunod nato nga positibong kwentuhan with John Paul Siniel.
Ito ang Positibong Kwentuhan with John Paul Siniel.